Mga mahal na kapatid, pinahayag ni Apostol Pablo sa Hebreo 12:14, pagsikapan ninyong mamuhay na may kabanalan, sapagkat kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Binibigyan diin po sa pagtuturong ito ni Apostol Pablo ang malaking kahalagahan ng pamumuhay na may kabanalan sa pagkakamit ng pangakong kaligtasan. Kaya po sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan at ng malaking pagsubok na pinagdaraanan ng iglesia ngayon, dapat po nating pagsikapang lahat na maitaguyod, maingatan ang pamumuhay na may kabanalan sa lahat ng lakad ng ating pamumuhay. Bakit po tayo ang inaasahan ng Diyos na magtaguyod ng buhay na may kabanalan? Sasagutin po yan ang leksyong pag-aaralan natin ngayon. Subalit ang alamin po muna natin, meron po bang mga taong ginawa ng Diyos na banal o pinabanal ng Diyos? Pakinggan niyo ang nakasulat sa unang Pedro sa 2:9-10. Datapot kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan, na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapot ngayon bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapot ngayon nagsipagkamit ng awa. Sinasabi po ng Biblia na may lahing hinirang ang Diyos, na ginawa niyang isang bansang banal, kanyang sariling pag-aari. Sino po sila? Ang mga tinawag ng Diyos mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sa makatwid, mula sa sanlibutan, mula sa kapangyarihan ng dyablo, ay dinala sa kaliwanagan, sa kaharian ng anak ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang naging kalagayan nila nang sila ay tawagin? Ang sabi dati, hindi sila bayan. Subalit, naging bayan ng Diyos. Dati, hindi sila nagsipagkamit ng awa, ngunit ngayon ay nagsipagkamit ng awa. Kaya napakahalaga po ng pagtawag ng ating Panginoon Diyos. Tinawag po ba tayo ng Diyos? Tinawag tayo sa mga huling araw na ito. Kaya sa atin hinahanap ng Diyos na mamuhay tayo ng may kabanalan sa lahat ng lakad o sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Sino po ba ayon sa Biblia ang tinawag ng Diyos at ginawa niyang isang banal na bayan? Dinggin ninyo nakasulat dito sa Kolosas sa 3, talatang 15, at babasahin din natin ang 1 at 18. Ganito ang sinasabi. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo ay maging mapagpasalamat. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Sino po ang mga tinawag ng Diyos na ginawa niyang isang banal na bayan? Ang mga tinawag ay ang mga nasa isang katawan. Alin po ang tinutukoy na katawan na kinaroroonan ng mga tinawag ng Diyos? Ang katawan ay ang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, ang mga tinawag ng Diyos upang gawin niyang isang bansang banal ay nasa iglesia na siyang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Paano po naging banal
ang iglesia o ang mga kaanib sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan ninyo ang pahayag din ni Apostol Pablo sa Hebreo sa 10, talatang 10. Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Paano po naging banal ang iglesia o ang mga kaanib sa katawan ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi sa atin, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ng Panginoong Hesukristo. Pansinin po ninyo yung salitang ginamit, pinapaging banal. Hindi nga kasi tayo itinuturing ng Diyos noon na banal. Dahil tayo ay makasalanan. Nung tayo ay nasa kadiliman pa, nasa sanlibutan pa, sa harap ng Diyos tayo'y marumi. Sa harap ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat sa kanyang mga biyaya at pagpapala. Pero nung ihandog ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang katawan para sa iglesia, pinapaging banal tayo ng ating Panginoon Diyos. E alin po ba ang iglesia na pinapaging banal sa pamamagitan ng paghandog ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili? Bakit po natin ito itinatanong? Sapagkat maraming tao ang naniniwala, ang sumasampalataya na nakinabang sila sa paghahandog na ginawa ng ating Panginoong Kristo ng kanyang sarili. Marami ang umaanib sa iba't ibang iglesia o iba't ibang relihiyon o iba't ibang pangkati ng pananampalataya na sumasampalataya. Nakabilang sila sa mga pinaghandugan ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili. Kaya itanong natin sa Biblia, alin ang iglesia na pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili? Babasahin po natin sa Gawa 20:28 ng saling lamsa, subalit babasahin na natin sa pagkakaliwat o pagkakasalin sa Tagalog. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po ang iglesia na pinaghandugan ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili? Nilinaw sa atin. Ang iglesia ni Kristo ay binili niya ng kanyang dugo. Katumbas ng nilinis, katumbas ng pinabanal ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pala, itinuring ng Diyos na isang bansang banal, bayang sariling pag-aari niyang iglesia dahil sa ito ang pinaghandugan ng Panginoong Hesukristo ng kanyang dugo. Ito ang nilinis, itong binanal ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya marapat na ang lahat ng mga tinawag ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo ay dapat mabuhay na may kabanalan. Sapagkat pagka hindi natin ginawa, pinawawalang halaga natin ang dugo ng ating Panginoong Kristo na siyang tumubos, luminis, at nagpaging banal sa atin. Sa ano pong dahilan? At binanal ng Panginoong Kristo ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo. Bakit kailangan tayong mabanal? At bakit dapat manatili tayong banal sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Basahin natin ang sagot dito sa Efeso sa 5:25 hanggang 27. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito
na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Sa ano pong dahilan binanal ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Sa makatuwid, kaya namuhunan ang Panginoong Hesukristo ng kanyang mahalagang dugo, ng kanyang mahalagang buhay para ang mga tinubos niya maiharap niya sa kanyang sarili sa pagparito niya, higit sa lahat maiharap sa ating Panginoong Diyos. Wala po tayong pag-aalinlangan na ang Iglesia ni Kristo ang tiniyak ng Biblia na binanal ng dugo ng Panginoong Kristo. Kaya yung sinasabi ng iba na sila'y tinubos din, pag-aangkin lang yun, hindi totoo yun. Ang totoo na nakasulat sa Biblia, Iglesia ni Kristo ang tinubos, ang binanal ng dugo ng Panginoong Kristo. Kaya tiyak na sa Iglesia ni Kristo magmumula ang mga maliligtas. Ngunit hanggang kailan dapat manatiling banal ang mga kaanib sa Iglesia? Hanggang sa ito ay iharap sa Panginoong Kristo sa pagbabalik niya o hanggang sa araw ng paghuhukom. Kaya inaasahan po ng Diyos sa bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo na pagsikapang mamuhay na may kabanalan at kailanman ay huwag iwala ang gayong katangian. Bakit po dapat nating pagsikapang ingatan ang kabanalan na ibiniyaya sa atin ng ating Panginoong Diyos? Basahin natin ang sagot ng Biblia sa pahayag ni Apostol Pablo sa Filipos sa 2:15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Mga kapatid, bakit dapat nating pagsikapang ingatan ang kabanalan na ibiniyaya sa atin ng Panginoon Diyos? Sapagkat nasa gitna po tayo ng isang lahing liko at masama. Yan po ang kalagayan ng mundo na ating pinaglalakbayan ngayon. Pinaasahan po ng Diyos sa atin ng mga anak niya na magliwanag tayong tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Paano po natin magagawa yun? Sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na kayo'y maging walang sala, walang malay, walang dungis o banal sa gitna ng isang lahing liko at masama. Bakit po marapat na masumpungan sa atin ngayon ang ganitong uri ng pamumuhay? Ano po ba ang tiyak na magiging dalawang uri ng mga tao o mga kaanib sa iglesia kapag malapit na ang araw ng paghuhukom? Hindi na tayo nagtataka kung ang sanlibutan ay nasa liko at masamang pamumuhay. Sapagkat nasa kadiliman nga sila. Napaghaharian sila ng kapangyarihan ng dyablo o ni Satanas. Pero yung inilipat na sa iglesia, dapat ang naghahari yung katwiran ng ating Panginoon Diyos. Yung liwanag ng mga aral ng Panginoon Diyos. Pero merong binabagit ang Biblia na dalawang uri ng mga tao, ng mga kaanib sa iglesia
kapag malapit na ang araw ng paghuhukom. Pakinggan niyo nakasulat sa Apokalipsis sa 22:11 hanggang 12, ganitong sinasabi. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kapag malapit na ang araw ng paghukom o ang pagparito ng Panginoong Kristo, ang sabi ng Biblia, ang liko ay magpapakaliko pa. At ang marumi ay magpapakarumi pa. Sa kabilang dako naman, ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Sa pahayag na ito ng Biblia, ay hindi tayo nagtataka. Kung merong mga napaanib sa iglesia na bumalik sa paggawa ng kasamaan. Inalis na sila doon, pero binalikan pa nila. At nagpapatuloy pa sa kanilang kasamaan. Kaya anong ibinubunga? Nasisira yung kabanalan ng iglesia. Ang iglesia ay dapat manatiling banal sa harapan ng Panginoon Diyos. Ano ba yung sumisira sa kabanalan ng iglesia? Yung mga gawa ng mga taong masasama. Subalit sa kabilang dako, hindi tayo nagtataka kung maraming mga kaanib sa iglesia na nagpakatuwid mula nang sila'y tawagin, tinalikuran ang lahat ng mga kasamaan at nagpapatuloy sa matuwid na pamumuhay at lalo pang nagpapakatuwid, lalo pang nagpapakabanal. Kaya, mga kapatid na nakikinig sa amin ngayon, at sa sino mang maaabot pa ng pagtuturong ito, magpasya tayo. Tinawag tayo ng Diyos sa iglesia, binanal tayo, tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Kristo. Gusto nating maligtas, gusto nating makasalubong sa Panginoong Kristo sa pagparito niya. Huwag tayo makikiisa sa gumagawa ng masama. Alalahanin natin na tanging ang mga banal at nananatiling gayon ang makakakita sa Panginoon. Ang sasalubong sa Panginoon, ang maliligtas pagdating ng araw. Bakit lalong dapat maging determinado tayo ngayon na huwag iwala ang ating kabanalan? Ano ba ang kalagayan ng panahon natin ngayon? Pakinggan niyo pahayag ng Panginoong Kristo dito sa Mateo 24:12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Bakit lalong dapat maging determinado tayo ngayon na huwag iwala ang ating kabanalan? Sabi ng Panginoong Kristo, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sagana ba ang katampalasanan sa ating panahon? Saganang-sagana. Napakasama na ng mundo na ating ginagalawan dahil sa kasama ang ginagawa ng mga tao. Tayo yung bayan ng Diyos. Tayo yung ibinukod. Tayo yung bansang banal. Tayo yung sariling pag-aari ng Diyos. Hindi tayo dapat mapinsala. Hindi dapat maapektuhan ang ating pag-ibig sa Diyos. Yun ang nakataya sa gitna ng
kasamaan sa mundo, yung pag-ibig ng marami. Yung iba, nanlamig ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Hindi lang nanlamig ang pag-ibig sa Diyos, nanlamig ang pag-ibig nila sa mga salita ng Diyos. Nanlamig ang pag-ibig nila sa iglesia. Nanlamig ang pag-ibig nila sa mga kapatid. Ano dahilan? Yung mga katampalasanang sumagana o lumaganap sa ating panahon. Ano-ano ba yung mga katampalasanan o mga kasamaan na ikinapanlalamig ng pag-ibig ng marami sa Diyos, sa Panginoong Kristo, sa iglesia, sa mga salita ng Diyos at sa mga kapatid? Pakinggan ninyo ang pahayag din ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo sa 3:1-5. Tatapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin, sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ano-ano po yung katampalasanan, mga kasamaan, na sumagana, lalo na sa ating panahon, ngayong malapit na ang araw ng paghukom. Ang sabi ni Apostol Pablo, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Alin po ba yung tinutukoy na panahon ng mga huling araw? Itong panahon natin, mga wakas ng lupa. Mga panahong malapit na ang pagparito ng Panginoong Hesukristo, darating ang panahong mapanganib. Bakit mapanganib? Inisa-isa, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Yun ang bungad ni Apostol Pablo. Sa pag-iisa-isa niya, sa mga katampalasanan, sa mga kasamaan na mangyayari sa mga huling araw na ito. Maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Marami pang iba na mga kasamaan. Pero itong dalawang itong sumisira ngayon sa iglesia. Dahil sa pag-ibig sa sarili. Dahil sa pag-ibig sa salapi. Isinakripisyo ang kabanalan ng iglesia. Hindi lang naman karaniwang kaanib ang kinasusumpungan nito . Pati sa ilang mga may tungkulin. Ang lalong masama, pati sa mga ministro. Pati sa mga tagapanguna. Dahil sa labis na pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa salapi, isinakripisyo na ang kabanalan ng iglesia. Maging yung integridad ng kanilang tungkulin na isakripisyo na. Mga kapatid, naglalakbay lang tayo sa mundo. Nakikiraan lang tayo sa mundo. Ang hinahanap sa atin ng Diyos, magpakabanal, magpakatuwid. Kaya yung gumagawa ng masama, hindi katakataka yun kung sa labas ng iglesia natin masusumpungan . Pero kung sa loob ng iglesia ni Kristo masusumpungan, mga kapatid, hindi lang ang sinisira ng gumagawa ng masama yung karapatan nila sa pagtatamo ng kaligtasan, kundi yung kalinisan, yung kabanalan ng iglesia. Kaya nga merong mga nagsasabi ngayon na natalikod na ang iglesia. Hindi na sa Diyos ang iglesia.
Bakit? Sapagkat nasusumpungan yung mga kasamaan. Hindi po nababago ang katotohanan na ang binanal, ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya paano natin iingatan at patuloy nating mapangangalagaan ang kabanalan ng Iglesia, ang kabanalan ng ating mga kaluluwa sa harapan ng Panginoon Diyos para maging karapat-dapat tayo sa pagtatamo ng kaligtasan. Baka kasi iniisip lang ng iba na, tinubos na ako, nilinis na ako, napatawad na ako sa mga kasalanan ko sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Mga kapatid, kahit na natubos na tayo, nasa mundo tayo, mga tao tayo, nahuhulog pa rin sa mga pagkakasala. Kaya, ano dapat nating gawin? Paano tayo makapag-iingat ng kabanalan? Pakinggan niyo nakasulat dito sa 1:17, ang talatay 17. Ganito ang sinasabi. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Alam ng Panginoong Kristo na sa kabila ng katotohanan tayo ay pinapaging banal, sa pamamagitan ng kanyang dugo, meron pa ring panganib na mahulog tayo sa kasalanan at mawala ang kabanalan. Kaya nanalangin siya sa Panginoong Diyos. Alang-alang sa mga tinubos niya. Alang-alang sa mga ibinigay sa kanya ng Diyos. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Mga kapatid, tinanggap po ba natin ang mga dalisay na mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Opo. Sapagkat sugo ang nangaral sa atin. Ang kapatid na Felix Manalo. At itinaguyod ng kapatid na Eranio Manalo ang pagtuturo, ang pag-akay sa mga kapatid sa pamumuhay ng naaayon sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Paano po ba tayo mapapabanal ng katotohanan? Alam lang natin ng doktrina? Memorize lang natin ang lahat ng mga aral sa iglesia na itinuro ng sugo at ng naunang pamamahala? Pakinggan niyo nakasulat sa unang Samuel sa 12, talatang 24. Matakot lamang kayo sa Panginoon at maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Dili-dilihin nga ninyo kung gaano dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Paano tayo mapababanal ng katotohanan o ng mga salita ng ating Panginoon Diyos? Una, ang sabi sa atin ng Biblia, matakot lamang kayo sa Panginoon. Iyong pagkatakot sa Panginoon, paglayo sa kasamaan yun. Paggalang yun sa mga salita niya. Kaya yung hindi lumalayo sa kasamaan o sa kasalanan, hindi natatakot sa Panginoon yun. Walang takot sa paggawa ng masama. Pero sapat ba na lumayo tayo sa masama? Ang sabi, maglingkod kayo sa Kanya sa katotohanan ng inyong buong puso. Sa makatuwid, hindi lang dapat alam natin ang katotohanan o ang mga salita ng Diyos, buong puso nating ipaglilingkod sa Diyos yun. Bakit dapat nating gawin yun? Yung buong pusong paglilingkod sa Diyos sa katotohanan. Ang sabi, dili-dilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang Kanyang ginawa sa inyo. Napakaraming dakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi lang yung binuhay niya tayo. Hindi lang yung ibinibiyaya niya araw-araw ang ating pangangailangan. Tinawag niya tayo sa iglesia. Binanal niya tayo. Hindi tayo karapat-dapat. Subalit dahil sa pag-ibig niya,
Isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak para matubos tayo sa ating mga kasalanan at pinaglalaanan tayo ng kaligtasan. Huwag nating kalilimutan yun. Yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Kaya upang mapabanal tayo ng katotohanan, kailangang paglingkuran natin ang Diyos sa katotohanan ng buong puso. Paano tayo maglilingkod sa Diyos? Sa katotohanan ng buong puso. Sa unang Pedro, sa 1:22. Ganito ang sinasabi sa atin. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Paano tayo maglilingkod sa Diyos sa katotohanan ng buong puso? Ang sabi, yamang nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Pag sinabing pagtalima, pagsunod, hindi paglabag. Kaya dapat masunurin tayo sa lahat ng mga aral ng Panginoong Diyos. Kaya, mahalaga yung ganitong mga pagsamba. Sapagkat dito ay pinaalala sa atin ang mga katotohanan o ang mga salita ng Diyos na dapat nating talimahin o dapat nating ibuhay. Alin yung isa? Sa katotohanan o aral ng Diyos na dapat nating talimahin, lagi nating sundin. Ang sabi, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Mahalaga sa Diyos yung pag-iibigang magkakapatid. Binigyang diin yun ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pangangaral. Binigyan din ng mga apostol ang kahalagahan ng pag-iibigang magkakapatid. Kaya yung nawala na yung pag-ibig sa kapatid. O ang iniibig lang yung umiibig sa kanila. At kinapopootan yung itinuturing nilang kaaway, hindi naglilingkod sa Diyos yun. Sa katotohanan. Ang hinahanap ng Diyos, magningas ang ating pag-ibig sa isa't isa. Kaya, kung meron na nakikinig ngayon sa mga aral na ito ng Diyos, na may kinapopoot ang kapatid. Pero ang paniniwala, banal siya. Ang paniniwala, pagdating ng Panginoong Kristo ay maliligtas siya, inilalagay niya ang kanyang sarili sa panganib. Kung hindi niya aalisin yung poot, yung galit, yung sama ng loob sa kanyang kapatid. Gumawa ng masama. Nagkasala laban sa atin. Anong tungkulin natin? Sa mga nagkasala sa atin, magpatawad, magpaumanhin, ipaubaya sa Diyos ang paghatol. Kung talagang nagkamali ang kapatid, kung karapat dapat siyang parusahan, ang Diyos ang magpaparusa, hindi tayo. Kaya yung pagtatakwil sa mga kapatid na itinuturing na kaaway, ang katumbas nun ay itinatakwil nila ang aral ng ating Panginoong Diyos. Yung lambang pagsunod sa katotohanan, kasama yung pag-ibig sa kapatid, ang utos ng Diyos na dapat nating sundin. Pakinggan ninyo ang nakasulat sa Exodo sa 23, talatang 2, ganitong sinasabi. Huwag kang susunod sa karamihan na gumagawa ng masama, ni magbibigay patotoo man sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. Mahigpit ang bili ng Panginoon Diyos. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang usap o isang kaso, huwag ninyong babaluktutin. O huwag
ikikiling sa karamihan ang inyong patotoo para sirain ang kahatulan o ang katarungan. Wala pong masamang sumunod o gumaya sa ginagawa ng karamihan kung ang ginagawa nila ay mabuti, yung tama, yung sang-ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ngunit kung ang ginagawa ng karamihan ay bagay na labag, salungat na sa mga aral ng Diyos, panindiganan natin itong sinasabing ito ng Biblia. Huwag kang susunod sa karamihan na gumagawa ng masama, ni magbibigay patotoo man sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan o ang katarungan. Ito ngayon ang malaking problema sa iglesia. Nalilito ang kapatid sa kung susunod sila sa naririnig nila na ipinangangaral, itinatagubilin ng kasalukuyang mga nangunguna sa iglesia. Bakit sila nalilito? Iba eh. Iba doon sa naririnig nila noon, sa sugo at sa naunang pamamahala. Yung iba, dahil sa ginagawa na ng marami, nakikipatianod na lang. Sabi nga go with the flow. Majority rules. Mga kapatid, inuulit po namin, mahigpit na bilin ng Diyos. Huwag kang susunod sa karamihan na gumagawa ng masama. Yan ang gagawin ko. Gusto kong makapag-ingat ng aking kahalalan, ng karapatan sa pagtatamo ng kaligtasan. Gusto kong maingatan ng kabanalan, ang kalinisan ng aking pagkaiglesia ni Kristo. Hindi natin kaya kung sagan ng ating sarili lang. Anong higit sa lahat ang dapat nating gawin upang maingatan natin ang kabanalan na hinahanap sa atin ng ating Panginoon Diyos? Pakinggan nyo, nakasulat sa awit 25, 4 hanggang 5, ganitong sinasabi. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, o Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin. Sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay akong buong araw. Ito ang panalangin ng lingkod ng Diyos na si David. Alam nating si David ay naging matuwid sa harap ng Panginoon. Siya ay inilagay na hari sa bayan. Subalit dumaan siya sa maraming tiisin, maraming pagsubok. Nanganib ang kanyang buhay. Nakapalibot sa kanya ang kasama. Pero bilang lingkod ng Diyos na natuto ng katotohanan o ng mga salita ng Diyos, ito ang kanyang ipinagmakaawa sa Diyos, na ito rin ang lagi nating ipagmakaawa sa Diyos, na palilibutan tayo ng kasamaan sa mundo, ng tukso, kabi-kabila. Dumadaan pa tayo ngayon sa pagsubok, na ang uri ng pagsubok na pinagdaraanan natin ngayon ay, sa description nga ng Biblia, ay fiery trial. Malaki. Napakabigat na pagsubok ng ating pananampalataya. Pero kung ito ang lagi nating gagawin, hihilingin natin ang tulong, ang patnubay ng ating Panginoon Diyos. Patnubayan niya tayo sa landas, sa daan na ating lalakaran. Patnubayan niya tayo sa kanyang katotohanan. Mga kapatid, nakatitiyak tayo. Hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Kinikilala natin ang katotohanan na kahit ginagawa natin ang buo nating makakaya,
nananatili pa rin tayong walang kaya na magawa kung ano ang tama sa ganang ating sarili. Sa iba't ibang larangan ng buhay ay binabantayan tayo ng Diyos para makapagdesisyon ng tama na sang-ayon sa kanyang kalooban sa paghahanap buhay, sa pag-aasawa, sa pakikitungo sa sambahayan, sa magulang, sa mga anak, sa pakikitungo ng mga anak sa kanilang mga magulang, sa pagdadala ng tungkulin, sa pagtataguyod ng kanilang pananampalataya. Nakaabang ang Diyos kung paninindiganan natin yung tama. Kaya, ngayon, sa ating pagtitipon, ipagmakaawa natin sa Diyos. Tulungan niya tayo. Gabayan niya tayo. Na italaga na natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Kanya. Nanindigan na tayo, natatayo tayo sa katotohanan. Hindi natin tatalikuran ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Ang hilingin natin sa Panginoon Diyos, sa kinaroroonan niyo ngayon. Ama, bahala ka na sa akin at sa aking sambahayan. Ituro mo sa amin ang dapat naming gawin. Lagi mong liliwanagin ang aming pag-iisip. Lagi mong ipaaalala sa amin ang iyong mga aral. Lagi mong makita sa amin na nagsisikap kami na maitaguyod ang buhay na may kabanalan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. At yun naman ang ginagawa ng Diyos sa marami sa atin. Kahit ano pa ang mangyari sa mundo, kahit gaano pa sumama ang mundo, nagsisikap tayong magpakatuwid. Nagsisikap tayong magpakabanal. Kita po ng Panginoon Diyos yan. Kaya sa panig ng mga naligaw, sa panig ng mga nahulog sa pagkakamali, nahulog sa pagkakasala, nawa ang katotohanan ito na ating narinig, makapukaw ng kanilang puso't isipan, makakilos ng kanilang damdamin upang bumalikwas. Mabuhay ng malinis, mabuhay ng matuwid, magpakabanal sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo po ay mananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyo. Muli mong ginamit na kasangkapan ng pagtitipon namin upang paalalahanan kami ng iyong mga banal na aral. Salamat, Panginoon, tinawag mo kami sa iyong iglesia. Nilinis kami sa pamamagitan ng dugo ng iyong bugtong na anak. Napatawad kami sa aming mga kasalanan. Napabilang kami sa iyong bayan. Tinamo namin ang iyong awa. Pinaglalaanan mo kami ng iyong kaligtasan. Tulungan mo po kaming makapag-ingat ng aming kahalalan. Huwag kaming mahuhulog sa tukso, sa anumang mga kasamaan, lalo na sa magpapahiwalay sa amin sa iyo. Ama, hindi namin kayang kami lang ang magtataguyod ng aming pamumuhay at paglilingkod. May mga kahinaan kami, may hangganan ng aming kakayahan at nalalaman. Subalit pagka ikaw, Panginoon, ang tumulong at pumatnubay sa amin, maitataguyod namin ang banal na pamumuhay at paglilingkod hanggang sa dumating na ang iyong bugtong na anak. Panginoon, maawa ka sa buo naming sambahayan. Mula sa Ama, sa Ina ng tahanan, kami ang unang gawin mong mananampalataya nang hahawak sa lahat ng mga aral mo na tinanggap namin sa iyong sugo at sa naunang namahala sa amin, para ito ang maipamulat, maituro at maipang-akay namin sa aming mga anak habang kami ay nabubuhay, upang pagka wala na kami sa piling nila, sila, Panginoon, ay maging matatag sa paninindigan, sa panghahawak sa iyong mga katotohanan. Sila man ay mabuhay
na may kabanalan. Ang ipinagmamakaawa namin sa iyo ngayon, Ama, maawa ka na sa iglesia. Wakasan mo na po ang lahat ng mga kasamaan, ang lahat ng mga mabibigat na suliranin. Sumasampalataya kami, Diyos ka, na makatarungan at makapangyarihan. Hindi ka papayag na manatiling ang iglesia ay pinaghaharian ng kasamaan. Panginoon, lubos kaming maglalagak ng aming pag-asa at pagtitiwala na darating ang takdang panahon mo, tatapusin mo ang lahat ng mabibigat na suliranin sa iglesia. Ganap na mahahanda ang iyong bayan sa pagsalubong sa iyong bugtong na anak. Panginoong Hesukristo, tulungan mo kaming manalangin sa Ama. Ipagmakaawa mo sa Ama na bantayan kami araw-araw. Bago dumating ang araw ng pagparito mo, daraan pa kami sa mga pagsubok, daraan pa kami sa mabibigat na mga suliranin. Sa gayong mga pagkakataon, pagka lumapit kami sa Ama, tulungan mo kami na dumalangin sa Kanya, na palakasin kami, patatagin kami sa paninindigan. Huwag kaming mahuhulog sa anumang makapipinsala ng aming kaugnayan sa iyo at sa Ama, kundi sa araw ng pagparito mo, maging karapat-dapat kami na makasalubong sa iyo, maiharap mo sa Ama, maging karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan. Kung kulang pa ang aming mga tiniis, ang aming mga naging pagsasakit, nakahanda pa kaming magtanggi ng aming sarili. Huwag mo lang kaming hihiwalayan. Huwag mo lang kaming pababayaan. Ama, bago kami maghiwa-hiwalay, muli kaming humihingi ng iyong mahalagang basbas. Halika po sa lahat ng mga nagkakatipon. Panginoon, lunasan mong lubos ang mga bagabag namin. Pagaanin mo ang aming pasan. Lunasan mo ang aming mga suliranin. Ang mga may sakit, pagalingin mo. Aplusin mo ang aming katawan. Biyaya pang lakas. Higit sa lahat, ang matibay, ang tunay at tapat na pananampalataya. Tumitiwala kami, Ama, dininig mo ang aming panalangin. Tinanggap mo ang aming pagsamba sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen.